We are going to continue our series on The Bible Explains, part 236. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, part 15. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today to worship you, to honor you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. There is nothing in the world like this, for in your presence there is fullness of joy. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Today we are going to talk about Nehemiah. Who is Nehemiah? Nehemiah was a Jew living in Persia, serving as cupbearer to King Artaxerxes I after Israel's exile. What seemed like displacement was actually grace positioning him to restore the broken walls of Jerusalem. Having said this, allow me to share with you, my dear brothers and sisters, today, 3 things that happen when grace provides from the story of Nehemiah. Number 1, grace places you at the right time and place. Again, grace places you at the right time and place. Wala pong tsamba sa grasya. Lahat po'y planado. Inilalagay ka ng Panginoon sa dapat mong kalagyan sa tamang panahon, sa tamang lugar, sapagkat ang nangyayari sa iyo ngayon ay bahagi ng malaking plano ng Diyos sa iyong buhay. Aaminin ko po sa inyo, maraming mga tagpo sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Natutokso tayong magreklamo at ang iba'y parang magrebelde. But you need to trust the wisdom of God. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. You may not understand, but you have to learn to trust the heart of God, because God is good all the time. Nehemiah was a cupbearer, not a trained builder or natural leader. Yet before Jerusalem's walls were restored, grace had already placed him in the palace at the right time and place. His position was not the result of human strategy, but of divine connection. Grace preparing both the man and the moment. Sabi ko po sa inyo kanina, walang tsamba. Lahat ito ay orchestrated by a wise God. The all-wise God orchestrated everything according to His own perfect plan. Nehemiah chapter 1 verse 11. Nehemiah prayed, Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, referring to himself, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. This man refers to King Artaxerxes I. He was asking God to give him favor
in the eyes of the king of Persia, because in a moment of time, he will be asking a great favor to this king that only God can make it possible. The Bible says the king's heart is in the hands of the Lord. What appears ordinary in one season becomes essential in the next, because grace had already aligned the placement. Walang tsamba, yung mga bagay na parang ordinary. Sabi natin, pangkaraniwang araw lang ito. Pangkaraniwang assignment lang ito. Maybe today, but not next season. Because what God is doing to you today is very, very important for the next season of your life. Psalms 37 verse 23, the psalmist writes, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way." Maganda po ang pagkakasalin ng NLT. Look at the same verse, Psalms 37:23. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Bawat detalye ng iyong buhay ay napapansin ng Diyos at mahalaga sa Diyos. Maraming bahagi sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Hindi naman obligado ang Diyos magpaliwanag sa atin. Pero kailangan nating magtiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay palaging tama at hindi siya nagkakamali. Nehemiah's position in the palace was not preparation through human effort, but purely by grace. God did not wait for Nehemiah to qualify. He placed him first and revealed the purpose later. Maiintindihan mo lang ito in the by and by, but not now. Hindi mo pa maiintindihan ito ngayon. Kailangan mo lang magtiwala sapagkat ang Diyos ay palaging tama. Can you say amen? May pagkakatulad ang kwento ni Nehemiah sa kwento ni Joseph. Like Nehemiah, Joseph was positioned long before the crisis arrived. From the pit to the prison, from prison to the palace. Joseph's placement looked confusing, but grace was arranging everything according to His divine plan. Hindi tsamba, hindi nagkataon lang. Ito po ay maliwanag na bahagi ng pangkalahatang plano ng Diyos. Naintindihan ba ni Jose ang lahat ng nangyayari sa kanya sa mula't mula? Hindi po. Marami pong mga tagpo sa buhay ni Joseph na hindi maganda. Parang mga sipayo ng buhay. Mga pag-iyak, mga pagtangis. Na kuminsan umiiyak ka, wala ng luha, sapagkat natuyo na ang lahat ng luha, pero umiiyak pa rin ang puso mo at tinatanong mo ang Diyos, bakit po? Bakit ako? Bakit ngayon? Ba't ito nangyari sa akin? Ba't ito nangyari sa anak ko? Bakit ito nangyari sa asawa ko? And you may be asking a lot of questions. I understand. Been there, done that. Wala pong taong nabubuhay sa silong ng langit na hindi dumaan sa mga ganitong tagpo ng buhay. Lahat tayo, one way or the other, iba-iba lang ang kulay, iba-iba lang po ang tagpo, iba-iba lang ang hugis. Pero may pagkakatulad, punong-puno tayo ng tanong, why, Lord, you allow these things to happen in our lives? Doon ang tanong ni Joseph. Pero hindi niya naintindihan agad. But later on, he understood. Genesis chapter 50 verse 20. Joseph said, and he was speaking to his brothers, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives."
Ang grandeur plan of God is to save the nation of Israel from famine. And not only Israel, but the whole world. And it was done through Joseph. Nang mangyari kay Jose ang mga hindi niya naiintindihan, hindi niya na pa nakikita ang kabuuan. Bakit ako pinagkaisahan ng aking mga kapatid? Ba't ako hinulog sa balon? Ba't pinagtangkaan ang aking buhay? Ba't ako ibinenta ng aking mga kapatid sa mga negosyante papuntang Ehipto? At nang mapunta siya sa Ehipto, bakit po siya naging alipin sa bahay ni Potiphar? Bakit po siya napagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa? Bakit po siya nakulong? At sa loob ng kulungan, inihanda ang entablado para sa kanya. At nang handa ng entablado para kay Jose, na naginip ang paraon ng panaginip na hindi maintindihan ng sinumang pantas sa buong kaharian, hanggang sa inilabas ng Panginoon si Joseph upang ipaliwanag ang panaginip ng paraon. And you know the story. Joseph became the prime minister in the land of Egypt. Was it a coincidence? Chamba? No. Sabi ni Joseph, you intended to harm me, but God intended it for good. Let me just speak to your heart. I understand some of you are crying. Some of you are crying even without tears falling down from your cheeks. And you ask God, why? Why, God? Let me just encourage you today, and especially those of you who are watching this broadcast. I understand. You are asking God to explain everything to you. You're asking God to speak to you, and heaven seems to be very, very silent. Let me just encourage you today. God is good to you. God is good all the time. Give Him praise. You may find yourself today in a workplace or a season that feels ordinary, and honestly, sometimes it's even frustrating. Grace reminds us that where you are right now may be the answer to a prayer that you haven't heard yet. Maybe, just maybe, you are the missing piece in the completion of God's divine plan. And I ask you to trust the Lord. Can you say amen? Trust Him with all your heart. I cannot explain everything to you, and no one can. But you have to trust Him. The Bible says, blessed is the man who trusts the Lord. Can you say amen? Amen. Come on, give Him praise. Praise God. Praise God. Praise God. Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Who directs your step? The Lord. That's why you have to trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. With all your heart, trust Him. Acknowledge Him in all your ways, and He will direct your paths. Can you say amen? Galatians chapter 1 verse 15, the Apostle Paul writes, but when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace. Walang tsamba. Hindi nagkataon ipinanganak ka sa pamilya na yan. Diyan ka talaga ipinanganak. Dahil kasama yan sa plano ng Diyos. You may not like it. You may wish
other things in life. But God knows the best for you. Can you say amen? Bago pa nangyari ang lahat ng mga nangyari sa buhay ni Apostol Pablo na dating Saulo, bago pa ang Damascus Road, sabi po ni Apostol Pablo, he was chosen, he was set apart from his mother's womb. Paul was set apart before he served. So was Nehemiah, so are we in Christ. Bago mo natagpuan ang iyong sarili na naglilingkod sa Panginoon, and you enjoy doing it, long before that, He already placed His hand upon your life. Sa loob pa ng tiyan ng ating mga ina, inilagay na ng Panginoon ang kanyang kamay sa atin. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Stop planning for your own life. You just say, Lord, I trust you and let your will be done. Can you say amen? Kung naniniwala kang mas magandang plano ng Diyos sa buhay mo, why don't you give up and say, God, give up na po ako. Hindi na po ang plano ko, kundi yung plano mo. Mas maganda ang plano mo sa buhay ko. Say amen. Grace secures our position in Christ. You are not late. You are not misplaced, and you are not forgotten. Where you are today is not accidental. It is grace at work, quietly, intentionally, and redemptively. Can you say amen? Number one, God places you at the right time and place. Number two, grace provides the vision and provision. Grace provides the vision and provision. Let's go back to the story of Nehemiah. Nehemiah chapter 2 verse 17. Then I said to them, Nehemiah was talking to the leaders, the priests and the leaders of the Jews in Jerusalem. Then I said to them, you see, the trouble we are in, Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Verse 18, and I also told them about the gracious hand of my God upon me and what the king had said to me. Sinabi po ni Nehemiah sa kanyang mga kababayan ang biyaya ng Diyos sa kanya at ang biyaya na ginawa ng Diyos sa paghipo sa puso ng hari, that everything was provided, and God used King Artaxerxes I of Persia to provide everything for the restoration of the walls of Jerusalem. When Nehemiah finally stood before Jerusalem's broken walls, grace did not leave him paralyzed by what he saw. Grace opened his eyes to reality, but it also carried the solution. Pinakita ng Panginoon sa kanya ang katunayan na kung merong misyon, merong probisyon. Ang misyon ay binigay sa kanya ay pangunahan ang pagtayo ng bagsak na pader ng Jerusalem. It was a great vision. It was a great mission. But God has proved Himself to be the great provider. Kaya kung may pinagagawang Diyos sa iyo,
huwag kang mag-alala, ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Long before Nehemiah spoke to the people about the vision, God already had the provision in place. The king's favor, authority, materials, and protection were already secured. Bago siya pumunta sa Jerusalem, kinausap ang mga leaders. Pinrovide na ng Lord ang lahat ng kakailanganin para maitayo ang bagsak na pader ng Jerusalem. This reveals crucial grace principle. God never gives a vision without provision. Kapag sinabi ng sino man, may pinagagawa ang Panginoon sa akin, mayroong probisyon ng Diyos. Hindi ka dapat mag-alala. Hindi ka dapat mangamba. Sapagkat kung pinagagawa yan sa iyo ng Panginoon, hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Give Him praise. Come on, give Him praise. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. May kasamang hiyawan. Can you shout amen? Do you believe? Taas ang dalawang kamay, sabihin natin, I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. It is important to believe. Why? Because it only happens to those who believe. Hindi pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Kailangan mo munang maniwala. Naniwala si Nehemiah na siya'y tinawag ng Panginoon upang itayo ang bagsak na pader ng Jerusalem, and God provided everything for him. Can you say amen? The cross was and still is God's complete provision for His vision to save the world. Meron po bang vision ng Diyos at misyon ng Diyos na iligtas ang buong mundo? Nag-provide ng Diyos. Long before, the Bible says, the Lamb was slain before the creation of the world. Bago pa bumagsak ang tao at nagkasala, ipinrovide na ng Diyos ang solusyon. Ang kordero ay pinatay bago palikain ang sanglibutan. Kapag mayroong misyon, mayroong probisyon. Can you say amen? At dahil ang misyon ng Diyos, iligtas ang buong mundo, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para maging probisyon para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran. Provision for forgiveness. That's why we can even say, in Christ, I am completely forgiven. Can we say that together? In Christ, I am completely forgiven. One more time. In Christ, I am completely forgiven. How can we say that? With confidence. Because God already provided the solution. By the shedding of Jesus' blood, complete and eternal forgiveness was provided. Not only for forgiveness, meron ding provision for healing and health. Because we can honestly say that in Christ, I am healed and healthy. Because we believe today is your healing day. Those of you who are watching this broadcast, it is not an accident that you are seeing this. You are sick and you are seeing this broadcast. Let me just encourage you. Today
is your healing day. Now, Bishop Emmy, how can you say that with so much confidence? Because we believe that healing and health were also provided at the cross. Dahil hindi lang po namatay si Jesus at nagtigis ng dugo para sa ating kapatawaran, nakasulat din sa Biblia na siya'y nabugbog at nasugatan, sa kanyang mga sugat, pinagaling na tayo ng ating Panginoon. Everybody shout, I believe. I believe. Everybody say, in Christ I am healed and healthy. In Christ I am healed and healthy. Do you believe that? Amen. You must believe that, because it only happens to those who believe. Not only for health, not only for healing, because we believe that the provision that God has provided on the cross through Jesus Christ, His Son, was and is a complete provision, because we believe that also for blessing, abundance, and prosperity. Because we believe that in Christ I am blessed and highly favored, and I believe in Christ I am rich and godly. Not just rich, also godly. Not just godly, but also rich. But you need to understand the definition of being rich. You have to define being rich biblically. Hindi po being rich from the standard of the world. Iba po ang pamantayan ng mundo sa mga mayayaman. Hindi po yun ang ginagamit nating pamantayan. Na kinakailangan meron kang milyon-milyon, ang iba kailangan may bilyon-bilyong pera. No. Don't you ever get that kind of thinking. At yun ang gagamitin mong standard para i-define mo ang sarili mo na ikaw ay mayaman. Sa Biblia, ang mayaman ay hindi pinagkukulang ng Panginoon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Amen. When you are well provided, lahat ng pangangailangan na pag-aaral mong yung mga anak, ikaw ay kumakain ng wasto, ikaw ay kumakain ng kumpleto, ikaw ay may provision sa iyong pananamit, meron kang tirahan, hindi ka nagkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan, ikaw ay pinasagana, ikaw ay pinayaman ng Panginoon, sapagkat kay Kristo, siya ang ating tunay na kayamanan. Nasusulat, siya bagaman mayaman, naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap tayo yumaman. Pinasagana ka na ng Panginoon. And if you begin to contemplate on this fact, tignan mo ang sarili mo ngayon at isipin mo ang buhay mo nung nakarang 5 taon o 10 taon mula nang matagpuan mo ang grasya, iniangat ka na ng Panginoon, pinagpala ka na ng Panginoon, pinaunlad ka na ng Panginoon. Shout amen. And I want to highlight this fact, not only rich but also godly, not only godly but also rich. There are those who are watching this broadcast in the name of godliness, they refuse the blessing and the favor of God. Dahil sa ngalan po ng kabanalan at pagiging matuwid, ayaw po nila na sila'y yumaman at maging masagana. Dahil ang ginagamit po nilang kaisipan ay ang pag-ibig sa pera, ugat ng kasamaan. Tama. Ang ugat ng kasamaan ay ang pag-ibig sa pera. Pero hindi po ang pera. Hindi po masama ang pera. Money is not evil. The love of money is evil. Kaya marami po ang napahamak dahil sa pag-ibig sa pera. Hindi po masama ang pera. Pwedeng gamitin ang pera sa kabutihan, pwedeng gamitin ang pera sa kasamaan. Ang pera po, mga kapatid, ay neutral. Kaya hindi masama ang pera. Pwedeng gamitin sa tamang paraan. You can provide for your family. You can support the work of God. You can support the ministry. You can support the man of God as he envisioned to reach the world with the most beautiful message of the gospel of grace. Kaya hindi yung masama. Yung iba po sa ngalan ng pagiging godly, ayaw po nila ng kayamanan. Mga kapatid, ang mga taong nagtiwala sa Panginoon, sa lumang kasunduan ay pinasagana ng Panginoon.
at tayo nabubuhay sa mas magandang kasunduan at tayo naniniwala hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Habang sumasaganang yung buhay, you need to guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso na huwag mong ibigin ang pagpapala. Ang ibigin mo ay ang nagpapala. Enjoy the blessing, but never, ever love the blessing. Love the blessor. Blessing come, blessing go. The blessor stays forever. Give him praise. Hallelujah. On top of this, sa lahat ng ito, sa ibabaw, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang probisyon ng buhay na walang hanggan, sapagkat lahat ng bagay sa mundo na ito, gaano man kasagana, ay pansamantala. Ang pinakamahalaga ay may buhay na walang hanggan. In Christ, I have eternal life. Can you say amen? Can we say that together? In Christ, I have eternal life. One more time. In Christ, I have eternal life. What is that? That is God's provision. Because God has a mission and God has a vision to save the world from sin, to give the world eternal life, and He provided eternal life through Jesus Christ. Remember John 3:16. You know that by heart. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Eternal life is God's provision for the fallen world. Christ is the only provision for all we need. No one else, only Jesus Christ. Because we believe Christ alone, solus Christus. He is not one of the provisions. He is not one of the solutions. He is the only provision. He is the only solution. He is the only answer. Without Jesus, there is no provision for salvation. There is no provision for healing, health, abundance, and blessing, and favor. Si Kristo, at wala nang iba. Siya lang ang tanging provision. Siya lang ang tanging solusyon. Shout amen! Through the eyes of Jesus in us, as His body, the church, we see the same vision and provision as we share the most beautiful gospel of grace. That is why we do what we do today, because God has provided for this ministry and for us all to do what God has called us to do. Acts 20:24, the Apostle Paul said, "However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me." And what is that task? The task of testifying to the gospel of God's grace. The vision and the provision for Full Grace Philippines. The vision and the provision for Full Grace International. We believe, kung ito ang tawag ng Diyos sa atin, at ako'y naniniwala, ito ang tawag ng Diyos sa atin, ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng ating pangailangan para magawa ang tawag ng Panginoon sa atin. Amen. Number 2, grace provides the vision and provision. Number 3, I'm starting to close. Grace surrounds you with help. Kung merong misyon, merong provision, ipapadala ng Diyos sa iyo ang mga tao na kakailanganin mo, at papaligiran ka ng Panginoon ng mga taong makakatulong sa iyo. Hindi tsamba. And what a great joy to know that you can be
the answer to the prayer of other people. Can you imagine, nananalangin sila at ikaw ang sagot sa kanilang panalangin? What a joy. What a great joy to know. Nehemiah was the answer to the prayers of the Jews. Lord, restore the walls of Jerusalem. Our God, restore the broken walls of Jerusalem. They prayed for years and years and years. And God answered their prayer. And God had chosen Nehemiah to be the answer to that prayer. We've been praying for you, that you will join your hands with us as we envision to bring this beautiful message to the whole Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. We've been praying for you to join us. Let's join our hands together. Let's reach the nations of the world. Kung saan man ipapadpad ng Panginoon ang ating mga paa, kung saan man siya magbubukas ng pintuan. We've been praying for you, those of you who are watching this broadcast, to join us as well, to reach the whole world with the most beautiful message. Nehemiah chapter 2 verse 18. I also told them, as he was talking to the Jews, the leaders and the priests, I also told them about the gracious hand of my God upon me, and what the king had said to me. They, the Jews, the leaders, and the people, they replied, let us rise up and build. Let us rise up and build. Let us rise up and build. So they began this good work. Tinawag po nila ang project good work. What a great joy to know that you are part of a good work. Malit man ang bahagi ko, bahagi ako. Kahit hindi ako ang naglilinya ng pader, tagabot man lang ako ng bato, bahagi ako. Kung hindi man ako ang nagbubuhat ng bato, nagbibigay ako ng baso ng tubig sa mga nagtatrabaho sa bato, I am still part of it. Can you say amen? Maliit na pagbibigay, malaking pagbibigay. Nasa front line, nasa middle line, nasa back line, o nasa sideline, wherever you are part of the big work of God. Can you say amen? Nehemiah did not rebuild the walls of Jerusalem by himself. When he shared what God had done and how the Lord's hand was upon him, the people responded with united declaration, let us rise up and build. Can we read that together? Let us rise up and build. One more time. Let us rise up and build. One more time. Let us rise up and build. Let us rise up and build. Grace moved beyond one man and began working through many hearts and hands. This shows us what grace initiates in one person. It never intends to complete alone. Grace multiplies through community. We cannot do it alone. We need partners. We have partners from different parts of the world. We have partners in different nations of the world. We have partners in Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung apat na sulok ng simbahan na to cannot do the job alone. The task is so big. The amount is so big that this church cannot provide it all. We need partners beyond the walls. We need partners beyond where we are right now. And we're asking you, those of you who are watching this broadcast, thank you for partnering with us.
And if you're not still part of this, I encourage you to think about this and pray about this, then be part of this great good work of reaching the whole world with the message of full grace. Can you say amen? Grace never isolates God's work to one person. While God may begin with one heart, He always expands the work through others. God started with Nehemiah, but the project was ended with the whole nation of Israel and people of the Jews working together. Ibibigay ng Panginoon ng vision sa isang tao. Dadalhin ng Panginoon ang mga taong kakailanganin po niya. And one thing I discover, inaalis din ng Panginoon yung mga hindi niya kailangan. Dinadala niya yung mga kakailanganin. Hindi lang ho pera ang kailangan. Kailangan din po ng mga people, hands, heart. Kailangan po malaki ang puso. Kailangan po ng mga kamay na magtatrabaho para abutin ang buong mundo ng mensahe ng biyaya. Can you say amen? Nehemiah did not coerce, manipulate, or pressure people to help. Grace stirred willingness, unity, and shared ownership. Can you imagine the thought? We were able to do Full Grace Philippines, and I am part of it. Can you imagine the thought that we were able to reach nations? Full Grace International, and you can even say to your heart, I am part of it. My offering is part of it. My prayer is part of it. And I am part of it. Kasama ko sa gawain ng Panginoon. Can you say amen? Amen? Sense of ownership. Why? Because you have to put this in your heart that God is the ultimate builder, not us. Grace lets us rest and participate in what He is already building in us and through us. God is the ultimate builder, not us. Kapag naitayo, you don't get the credit because you did not build that alone. God is ultimate builder. I'll show you the verse. Hebrews chapter 3 verse 4. God is the ultimate builder. And it's a very important verse. Hebrews chapter 3 verse 4. For every house is built by someone. But, you see the big but God is the builder of everything. Who is the builder of everything? God. Not you. Not you, not me. God is the builder of Full Grace Philippines. God is the builder of Full Grace International, not us. Natutuwa lang tayong banggitin ito na tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. Tayo po'y kasangkapan ng Diyos. Sapagat isinali natin ang ating sarili. Maliit mang parte, malaki mang parte, anumang parte, parte tayo ng tinatayo at ginagawa ng Diyos. Can you say amen? God is the ultimate builder, and God also is the ultimate cause of growth. Not us. We may plant and water, but only God causes everything to grow. We can only do so much. We can only do limited things. We can plant and water, but we cannot make that to grow. Only God. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Following verses, Paul writes, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Who made it grow? I cannot hear you. Who made it grow? God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Who makes things grow? Who makes things grow? God. Only God. Only God. You see right there the word only God. Not God and you.
Not God and me. Only God makes things grow. Can you say amen? Verse 8, the man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. Look at verse 9. I love it. Verse 9. You and me, for we are God's fellow workers. What an honor. What an honor to be called fellow worker of God. We are God's fellow workers. You are God's field and God's building. Our roles and assignment may differ, but the victory and the reward belong to us all. Iba-iba lang assignment natin. May pumupunta sa gera, merong naiiwan sa kampo para bantayan ang kampo habang iba'y nakikipaglaban. Kung lahat naman tayo pupunta po doon sa gera, walang maiwan sa kampo, baka masalisihan naman tayo. Nakakakuha tayo ng tagumpay sa labas, sa ating kampo ay nasakop na. Natangay ang mga bagay-bagay, natangay ang mga tao-tao, lahat katulad nga po ng nangyari kila David. Nung panahong sila po ay nagkampo sa Siklag, silang lahat ay pumunta doon po sa gera, walang naiwan para magbantay sa kampo. Dumating ang mga kaaway at tinangay na bihag ang kanilang mga anak at mga asawa at sinunog ang kanilang kabahayan. Kaya may kanya-kanyang assignment. Meron talagang nasa harap ng pulpito, nasa ibabaw ng entablado, nakikita sa kamera. Pero meron ding mga taong nagtatrabaho sa likod ng kamera. May mga taong nagtatrabaho hindi nyo nakikita. May mga nakaupo, mga unsung heroes, yung mga matapat na nagbibigay ng kanilang kaloob, yung mga matapat na nananalangin habang humahayo, habang ang mga iba'y nangangaral. Lahat po yan ay parte ng pinakamalaking plano ng Diyos. Can you say amen? At pag pinagsama-sama nyo na pong lahat, ang tagumpay ay hindi lang para sa mga pumunta sa gera, ang tagumpay ay para sa lahat, pati ang hindi sumama at naiwan sa kampo, ang partihan ay pantay-pantay. I'll show you the verse. 1 Samuel chapter 30 verse 24. Mark this verse. The share of the one who stayed with the supplies is to be the same as that of the one who went down to the battle. All will share alike. Are you seeing this? I want to read this again. The share of the one who stayed with the supplies, yung naiwan sa kampo, nagbantay, is to be the same as that of the one who went down to the battle. All will share alike. Different roles, different assignments, but the same victory and reward. Matthew chapter 10 verse 42, the Lord Jesus said, "And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose the reward." Isang basong malamig na tubig, ibigay sa manggagawa ng Panginoon, ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ano ibig sabihin ng isang basong tubig? If you refresh the man of God, the servant of God, and those who serve the Lord, you refresh them. You just said, "Man of God or servant of the Lord, I give this to refresh you." The Bible says, will never lose the reward. Why? Because you are doing your role. You're doing your share. Bahagi ako. Hindi ako ang pumupunta. Pero pinagagaan ko yung mga buhay na mga pumupunta.
Tinutulungan ko sila. Pinagagaan ko. And when you do that, kapag naisuma ng lahat ng tagumpay, kasama ka sa partihan ng pagpapala at pabor at tagumpay na bigay ng Panginoon. Come on, give Him praise. Even the smallest act of service matters in the economy of grace. What may seem ordinary, like offering a cup of water, becomes significant when done in Christ. Are you in Christ? Little things means a lot when you do it in Christ. Grace assures us that nothing given in love is wasted. Every service, seen or unseen, is remembered and rewarded by God. Exactly the same thing with Nehemiah's project. Nehemiah honored the people by recording their work in Nehemiah chapter 3, naming them section by section, and then lifted all the glory to God. In Nehemiah chapter 12, through thanksgiving and praise. Hindi po na-miss out ni Nehemiah ang opportunity. Buong chapter 3, nilista po niya ang mga pangalan na tumulong in whatever capacity. And Nehemiah chapter 12, pinagsama-sama niyang lahat at ibinigay ang kapurihan sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Can you say amen? The wall was completed in just 52 days, not without opposition, but grace proved greater. May opposition, meron, pero dakilang biyaya ng Diyos. What many hands built, God ultimately accomplished, showing that when grace leads, the work finishes strong. Dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Let's see them again. 3 things when grace provides. Let's read them out loud. Everybody, sit up straight. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ready? Let's read them out loud. 3 things when grace provides. Number 1. Grace is to the right time and place. Number 2. Grace provides the mission and provision. Number 3. Grace surrounds you with help. Let me close by giving you the life application because we believe it is extremely important. Number 1, rest in God's placement. Pag diyan ka inilagay ng Panginoon, pumayapa ka, huwag kang malikot sa aparato, huwag kang magalaw, huwag kang makulit, at huwag kang epal. It means when God placed you there, it may not be for the long haul, but at least while God has placed you there, rest in God's placement. Nehemiah did not strive to be in the palace. Grace placed him there long before he knew God's plan to rebuild the walls of Jerusalem. Hindi po niya pinangarap at hindi niya pinlano na mapunta sa palasyo ni Artaxerxes. No. God placed him there. Long before, hindi niya pa alam na may plano ang Diyos to rebuild the walls of the broken walls of the city of Jerusalem. Wala pa siyang idea. Pero nilagay po siya ng Diyos doon sapagkat kasama siya sa plano ng Diyos. Where you are right now is not an accident. It is God's divine placement. Trust Him. Can you say amen? Number 2. Trust
grace's provision. Trust grace's provision. Before Nehemiah saw the broken walls, grace had already secured the king's favor, resources, and protection. God revealed the need only after the provision was in place. Trust grace's provision. It is greater than your needs. Magtitiwala tayo sa probisyon ng biyaya ng Diyos dahil laging mas malaki ang probisyon kaysa sa mga pangangailangan. Number 3, build with others, not alone. You cannot do it alone. You just simply cannot. No man is an island. You need others. And I humbly say this, I need you. We need you. Please stay. Let's do this together. God has placed you here. Stay with us. Let's finish the task together. Stay. Let's do this together. Let's put our hands together. And let's see at the end, the completion. Anong saya ang araw na makita natin na ang buong Pilipinas ay naabot ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Full grace, Philippines. O anong saya kapag natating natin ang kwento na maraming bansa ang naabot ng mensahe ng biyaya. Full Grace International. You may not be in front doing all the job, but in totality, pag pinagsama-sama, gawa po ito ng mga pinagsama-samang biyaya at mga kabiyaya na ang biyayang gumagawa sa atin ay pinagsama-sama ang pagpapala at pabor ng Diyos para itaguyod ang gawain ng Panginoon. Nehemiah never rebuilt the walls by himself. Grace moved many hearts to rise and build together, turning one vision into a shared work. Remember this, grace does not isolate. It connects, it surrounds, it completes what God is doing through the community of grace believers. Para maganap po ang Full Grace Philippines, it has to be a concerted effort of all believers, grace believers na naniniwala sa vision na ito. And provision of the Lord will come. And at the end, we can always say, God is the ultimate builder and God is the ultimate cause of growth. So we can say from our heart, all by His grace for His glory. Give Him praise. Give Him praise. Let's see them again. 3 life application. You can see this on your screen. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Application number 1. Number 2. Number 3. Rest in God's placement. Trust grace's provision. Build with others, not alone. The big idea is, in Christ, my next season is coming. Palakpakan si Lord. Praise God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, because your next season is coming, and this next season begins
with the grace of God. Receive the grace of God. Receive the Lord Jesus. Even those who are in this sanctuary, especially those of you who are watching this broadcast. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata, sumunod sa panalangin ng pagtanggap, ariin na isang personal na panalangin. Ang mga kataga ng panalangin na ito, manalangin po tayo malakas mula sa puso. Sumunod tayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ihanda po natin ang ating mga sarili, kunin po natin ang ating communion elements, mga nanonood sa broadcast, at tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinaka makapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Isang beses ba't malakas, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? One more time. In Christ, by next.
In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Do you really, really believe that? How many believers we have today? Taas ang dalawang kamay, sabihin natin, I believe. In Christ, my next season is coming. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!